Parang candy na lang pinamimigay sa bata ang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DENR. Bakit naging ganito ang kalakaran sa mga ahensya na ito? Ayan. Siguro dapat lang natin silang tanungin sa magkano ang halaga. Kung merong isa sa inyong magsasabi sa akin na hindi nakasama, na hindi tumaas ang baha dahil dun sa reclamation, magre-resign po ako. I am not against reclamation pag tama yung ginagawa. Matindi po ito ha, ilang reclamation area. Alam nyo, kasama ho tayo dito mga kababayan eh. Sa maapektuhan, may mga kababayan tayo dyan sa Maynila, dyan sa, tulad ng sinabi ni Senadora Cynthia Villar, no? Dyan sa Las Piñas, Pasay, Cavite, ano pa ba? Yung karatig na mga lugar na yan, na may mga ilog na yan, yung ilog na yan, yan yung Ma'am Orchid mo ng Australia, shout out. Yung upland kasi na yan, mula yan dun sa kabundukan, galing yan sa kabundukan ng Marikina River, maapektuhan din po yan. At ang Pasig River, mga kababayan, yung mga river doon nila Senador Cynthia Villar, maapektuhan po lahat yan. Kapag tinakpan mo, tinambakan mo ang Manila Bay, 300 hectares po yan, hindi po biro yan. Gagawin yung commercial site. Matindi po ang maging epekto nito sa environment, mga kababayan, sa Metro Manila. So kaya, dapat lamang na pigilan iyan ng Senado, pigilan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at kanya nang pinahinto dahil talagang maraming perwisyo may dudulot yung proyekto na yan. Okay? Ito na, panoorin na natin ang unang balita. Pagbaha, pinuna ng ilang senador ang ilang reclamation at flood control projects. Ang sagot ng DPWH sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Hindi na raw ang ilang senador sa hindi malutas-lutas na pagbaha. Lalo kasunod ng mga bagyong Egay at Falcon na nagpalakas sa habagat. Tanong ng ilang senador, may kaugnayan ba sa mga baha ang mga reclamation projects sa Manila Bay? Parang candy na lang pinamimigay sa bata ang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DENR at Notice to Proceed mula sa Philippine Reclamation Authority. Bakit naging ganito ang kalakaran sa mga ahensya na ito? Ayan. Siguro dapat lang natin silang tanungin sa magkano ang halaga. Yun. Hindi naman daw tutol sa reclamation pero sabi ng isang senador na taga Bulacan sa DPWH, Kung merong isa sa inyong magsasabi sa akin na hindi nakasama, na hindi tumaas ang baha dahil dun sa reclamation, magre-resign po ako. I am not against reclamation pag tama yung ginagawa. Cannot offer an answer, Your Honor. Matatandaang sinuspindi muna ng Pangulo Yeah. ang reclamation project sa Manila Bay maliban sa isa. Pero sabi ng DPWH, hindi sila kasama sa proseso ng pagsala sa mga reclamation project. Okay mga kaibigan, putulin lamang muna natin bago natin makalimutan yung ating sasabihin. Ano? Ito, unahin natin si Senador Rapi Tulfo mga kababayan. Ito, kayo dyan sa DENR, makurap kayo, panahon ni Secretary Roy Simato. Ano sabi ni Senador Rapi Tulfo? Parang mga candy na lamang na ipinamimigay ang ECC, Environmental Compliance Certificate. Alam naman ninyo dyan sa DENR na nakasalalay, nakukumpormiso ang environment ng ating bansa, ng Metro Manila. Tapos binigyan nyo ng ECC. Panahon ni Secretary Roy Simato, sa magkanong halaga, Secretary, at binigyan nyo ng ECC ang developer na yan ng Manila Bay Reclamation Project na yan. At doon sa Philippine Reclamation Project na yan, kung ano mang pangalan nyo dyan,
Abay, hindi nyo ba pinag-aralan yan? Wala ba kayong mga engineer para masabi na hindi nakakaapekto ito, mga kababayan? Sabi nga ni Senador Rapi Tulfo, sa magkanong halaga? Halatang halata na talagang pinagkapirahan ninyo yan. Yung ECC na yan, upang magkaroon ng reclamation project dyan sa Manila Bay na yan, mga kababayan. Malinaw po yan. Hindi lamang si Senador Rapi Tulfo ang nagsasabi na talagang sa magkanong halaga. Bakit mo bibigyan ng ECC? Gayong alam mo na makakasira sa kalikasan yung pagtatambak na yan sa Manila Bay at 300 hectares pa, di ba, Mama Lolita Satana? 300 hectares yung tatambakan dyan. Mga ilog dyan sa Las Piñas, Parañaque, Pasay, lahat yan maapektuhan. Pasig River, maapektuhan po lahat yan. Ang tanong, sa magkanong halaga? At sabi naman ni Senador Villanueva, Joel Villanueva, sabihin nyo sa akin kung yung ginawa nyong reclamation project ay hindi nakakapagdulot ng pagbaha, ay magre-resign ako. Ang sabi yan ni Senador Joel Villanueva. Ibig sabihin, kayo, inahamon ni Senador Joel Villanueva na siya'y magre-resign. Kapag sinabi nyo na at kayo'y tama na hindi nakakabaha ang pagtambak ninyo dyan sa Manila Bay Reclamation Project ninyo, nakita nyo, nagtataasan yung gabundok na buhangin ang itinambak nyo dyan? Grabe, ayaw mabuhangin yan. Alam mo, paggawa ka ng mga artificial island at pagtatambak, mauuna mo ng buhangin bago mga lupa. No? Siguro lalagyan pa ng mga bato sa gilid dyan, plus yung mga kwan yung mga bakal na ilalagay niyan sa mga gilid niyan, mga kaibigan. So, ibig sabihin dito, talagang minaniobra, minadali. O nasana yung itinayo dyan, ni Simato, dyan sa Manila Bay, yung, anong tawag doon sa Dolomite? Dolomite Beach Resort. O nasana ngayon, di apektado din ngayon yan. Dahil magtatamba kayo dyan. Sinayang nyo ang bilyong pera dyan sa pagpapagawa ng Dolomite. Diyan sa Manila Bay, diyan sa Maynila. Yung likod ng US Embassy, nagre-reklamo din dahil tatambakan ninyo. At tinambakan na. Kabundok na yung mga nilagay doon, mga kababayan. Kaya dito nakita nating matindi ang korupsyon din nung panahon ni Duterte. Hinayaan ni Duterte na mangurap yung kanyang mga tauhan. Diyan lamang sa Dolomite na yan bis na yan Maraming questionable at maraming hindi naniniwala dyan na iyan ay hindi malulusaw pagdating ng panahon. Yung kabundukan doon sa Cebu, ginawang quarry, hinukay, sinira at dinala yung Dolomite dyan sa Manila Bay. Pero bukas makalawa, 1 taon, 2 taon, malulusaw din yan ng bagyo. Ay mabigat ngayon, tatambakan pa yung Manila Bay. Yung reclamation project na yan, na 300 hectares ang gagawin nila dyan. Kaya tama lamang ang ating Pangulo na dapat ipatigil yan. Pagpatuloy natin ang pakikinig at panunod. Wala po kaming inputs po in the process. We put it into the hands of the Department of Environment and Natural Resources. Inungkat din ang mga flood control project ng gobyerno na ngayon taon ay pinondohan ng mahigit 280 billion pesos at hiniling ding paglaanan ng mahigit 260 billion pesos sa susunod na taon. Git ng DPWH, nasa iba't ibang stages na ang mga proyekto. Kabilang ang Central Luzon Floodway Project na solusyon daw sa pagbaha sa Bulacan at Pampanga. The Central Luzon Pampanga River Floodway and San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor. This will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga.
Ito lang ang kauna-unahang pagkakataon na isang bagyo o dalawang bagyo, yung Egay back-to-back sa Falcon, talagang naapektuhan at nagkaroon ng baha mula sa Ilocos Norte, Cagayan at sa buong Norte. Umabot pa sa Central Luzon, umabot pa hanggang sa Cavite. Tinalakay din sa pagdinig kung epektibo pa talaga ang mga pumping station na ayon naman sa MMDA ay mahalaga dahil babahain ang Metro Manila kung walang ganito. Malaking hadlang lang daw talaga ang bulto-bultong basura na itinatapon ng mga tao sa ilog. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Ayan mga kababayan, malinaw talagang yung mga dredging project na yan walang mangyayari dyan. Noong nakaraan, ang DPWH naglaan ng 218 billion. At ngayon, nasa 260 billion. No? Sayang ang pera ng gobyerno. Alam nyo, pera po ng taong bayan yan. Yung ginagasan ninyo sa walang kapararakan na paggasta, sayang ang pera ng taong bayan. Kasi buwis po yan ng taong bayan. Kaya maganda yung suwestyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung pumping station, maganda yan, no? At saka yung kanyang suwestyon dyan sa Pampanga at Bulacan na magkaroon ng water treatment facility. Mga kababayan, parang similar to dam, no? Big dam, no? Parang ganoon, ipunin doon yung tubig, idideposito doon. Yung tubig naman gagaling sa upland, galing yan ng Nueva Ecija, papunta rito sa Pampanga, Bulacan, malaking tulong po yan. Pero puro dredging, malaki ho ang gastos dyan. At kawawa lang ang pondo, ang bulsa ng mamamayan. Kabang yaman yan ng gobyerno. Buwis din po yan ng taong bayan. Dapat inyong pagmalasakitan. Yung lahat ng reclamation project sa Manila Bay, maliban sa isa, pinatigil na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito, nakita ng ating Pangulo na talagang malaki ang epekto sa environment nito, no? Yung maging pinsala nito sa ating mga kababayan, sa ating environment, mga kababayan. Dahil yung mga tubig na yan na manggagaling doon sa mataas, pababa, dadaan sa mga ilog ng dyan sa Bacoor, Las Piñas, Parañaque, Pasay, Pasig River, lahat po yan maapektuhan. Babagal po yan ang paglabas ng tubig dyan dahil hinarangan mo yung Manila Bay o saan mo yung palalabasin yan. Napakabagal na ngayon ng paglabas ng tubig na yan papunta sa karagatan. Dahil tinakpan mo 300 hectares, napakalaki po nun. Yung 20 hectares lang, malaki na Palagay mo na 50 hectares, malaki na yun Yan pa kaya 300, napakalaki niyan. Yesa de los Reyes, grabe na po baha dyan sa Bulacan, di ba? O ito na, panoorin na natin yung pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pinatigil niya ang ilang reclamation project sa Manila Bay. Isda at nakakapagpalala umano ng baha ang ilan lang sa mga reklamo laban sa reclamation project sa Manila Bay. Ipinatigilan ng Pangulo ang ilang proyekto maliban sa isa na inaabangan pa rin daw kung ano ng Philippine Reclamation Authority. Nakatutok si Ian Cruz. Again, ang Pilipinas Lunes nang ihayag ng Pangulo sa pakikipagpulong sa ilang lokal na opisyal na isa sa mga sanhi ng baha sa Central Luzon ang reclamation sa Manila Bay. Kaya ipinatigil lahat yan maliban sa isang proyekto na hindi binanggit kung ano. Nakasuspindi lahat. Under review ang lahat ng reclamation. Yung isa lang ang natuloy dahil na-review na. Maraming problema. Marami kaming nakita na hindi masyadong magandang patakbo. Kung matuloy lahat yan, maraming ilog mababara Yung Rojas Boulevard, wala na yung dagat Nang puntahan ng GMA Integrated News kanina ang isang bahagi ng Manila Bay sa likod ng CCP Complex sa Pasay City, nakita naming tuloy pa rin ang reclamation activity sa lugar. 2 malalaking barko ang nagtatabo ng buhangin sa dating bahagi ng dagat na pinapatag naman ng bulldozer. Sabi ng Philippine Reclamation Authority, wala pang maipatigil na proyekto dahil
Inaabangan pa raw mula sa Office of the President kung alin sa mga reclamation projects ang pwedeng ituloy at alin ang hindi. As soon as we receive, we will inform the LGUs together with their joint venture partners. Pinuntahan din namin ang reclamation malapit sa US Embassy na tinututulan ng huli. Kanina, wala namang aktibidad pero may barko at barikada na sa dagat. Bukod sa epekto sa kalikasan, iginiit ng embahada ang kumpanya sa likod ng reklamasyon ay konektado sa kumpanyang China Communications Construction Company o CCCC na na-blacklist daw ng Amerika dahil may kaugnayan sa mga artificial islands ng China sa West Philippine Sea. There are questionable entities. Dapat hindi na tayo nakikipagsapalaran sa mga kumpanya tulad ng CCCC. Git ng PRA, lahat ng reclamation project ay dumaan sa tamang proseso. We required them to secure special permits. These special permits are issued by Marina, Philippine Coast Guard, and also the National Security Council. Ayon sa Philippine Reclamation Agency, 13 na ang aprobado at 7 pa ang pending application kaugnay sa mga reclamation project dito sa Manila Bay na inaasang magpapabago sa kapaligiran dito. Kabilang sa mga umaaray na ang mga mangingisda sa Parañaque. Kumonti na raw ang huli nila dahil umano sa reclamation activity sa Manila Bay. Noon nakakahuli kami ng bangka-bangka, ngayon banyi-banyira na lang. Wala lang mag-1/4, tinambakan dyan eh. Daming barko, bubulabog. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24. Mga mangingisda, apektado. Dati, bangka-bangka yung huli. Ngayon, banyera na lang. Sus, talagang pinapatay nila. Yung hanap buhay ng mangingisda, sisirain nila ang kalikasan dahil dyan sa vested interest na yan, ng mga negosyante na yan. Pagtatambak dyan sa reclamation project, yung Manila Bay na yan, kawawa, hindi makakalabas ng maayos dyan. Ang tubig at malinaw ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na masasarhan, no, ang mga ilog na dahil dyan sa reclamation na project na yan sa Manila Bay, yung pagtatambak na yan, maraming ilog ang magsasara. Saan pupunta yung tubig? Babaha. Aakyat yan, papunta sa Maynila, sa kalupaan, sa mga kalsada, lahat kabahayan. Hindi ho dapat pigilan, ipagpatuloy yan, Mr. President. Dahil malinaw naman na ilang pangulo na ang nagdaan, walang nangyaring ganyang reclamation project na tinambakan yung ganyang kalawak. Nung araw, may nakalusot dyan, may reclamation project dyan, no? Sa parteng Pasay. At naapektuhan din naman talaga yung ibang karatig na ilog dyan, no? Dahil sa pagtatambak dyan, yung sa Pasay. Pero dadagdagan mo pa ulit, ano? Sa gawing Maynila na yan, ay grabe magiging epekto niyan sa ating mga kababayan. Kalikasan na po ang nakasalalay dyan, kaya huwag niyong payagan yan. Kawawa ang ating mga kababayan na maapektuhan ng patuloy na pagbaha na yan sa Bulacan, sa Pampanga, at sa Metro Manila.